Magandang gabi po sa inyong lahat na ngayon ay nakatunghay sa programa ng Church of God's Miracles, Jesus is the Answer. Ang lingkod po na kanyang gagamitin, Sister Alice po. At yamang ngayon pong Mayo ay malapit na ang halalan dito sa ating bansa. Pag-uusapan po natin at pag-aaralan kung paano ang makabuluhang pagboto bilang mamamayan ng bansa. Pero bago po iyon, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan at sa iyong pagsama sa amin sa buong maghapon na nagawa po namin yung mga bagay na dapat magawa. Taglay ang kalakasan mula sa iyo. Salamat sa banal na Espiritu na siya pong gumabay at pumatnubay sa amin sa buong maghapon. At ngayong gabi sa amin pong pag-aaral, tunay nga po na sa ganang akin ay wala po akong magagawa. Kaya lagi ko pong hinihingi ang iyong pagsama at ang anointing ay huwag pong mawalay sa lingkod mo. Salamat po. Basbas at pahid ng iyong kapangyarihan ay aking inaangkin na nasa aking buong pagkatao kasama na ang aking labi. At sa mga tao na ngayon ay nakatunghay, makikinig, dalangin ko po na kapulutan po nila ito ng mabuting aral, kalaguang espiritual, at tunay ngang magbibigay sa kanila ng bagong kaalaman upang makapamuhay sa mundong ito na malapit sa puso mo. Salamat po, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming internet connection. Nawa po ay maging maayos ang lahat upang hindi mahadlangan ang pagpapahayag ng iyong salita. At maging makikinig, Panginoon, ay makarating sa kanilang malinaw ang aralin nito. Salamat po, Panginoon, pagpalain niyo po ang gabi nito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen. Purihin ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, gaya po ng nasabi ko kanina, ang pag-aaralan po natin ay patungkol po sa darating na halalan na nawa po ay makatulong sa bawat isa sa atin kung paano natin susulatan ang balota na hindi lumalabag sa kalooban ng Diyos. Ang una po, dapat bilang mga mamamayan na boboto at lalong higit ang mga simbahan na boboto, kailangan po ay mag-ukol tayo ng panalangin. Bago natin iparinig ang ating tinig sa pamamagitan ng balota na ating susulatan, ay unahin muna nating pakinggan ang tinig ng Diyos. Sa aklat ng Pilipos 4:6 at 7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pagpapasalamat, ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So dito po ay itinuturo ng talata na maaari naman tayong lumapit sa Panginoon, maaari tayong dumaing, maaari nating iparating sa Kanya ang ating kahilingan. Kung itong botohan na darating nalilito ka, hindi mo alam kung paano ang pagpili, hindi mo alam kung sino yung sasang-ayunan mo, ang sabi po ron ay iparating natin, ipakilala natin sa Panginoon ang ating kahilingan. Sa gayon, maiingatan ng Diyos ang ating puso, maging ang ating isipan. Papawiin anumang kalituhan, anumang takot na dumarating sa atin sa darating na halalan. So, una nga pong putos, kailangan talagang tayo ay manalangin.
Bakit po tayo mga mananalangin? Kasi po alam nyo ba na may pakailam ang Diyos sa mga bansa, sa bawat bansa at maging sa pamunuan ng bansa. Ang Diyos ay hindi nananahimik pagdating sa usapang pamahalaan o ng bansa. Talagang ang Diyos po ay mataas ang concern niya sa bawat bansa. Sa aklat ng Awit, 22 talatang 28, sapagkat ang kaharian ay sa Panginoon at siya ang puno sa mga bansa. Yun po yung dahilan. Bakit hindi tahimik ang Lord? Ba't hindi siya mananahimik patungkol sa mga bansa? Ang sabi po, siya ang puno ng mga bansa. At siya po ang kaharian. May kaharian po ang Panginoon na minamanage din naman na naririto dito po sa ating kalupaan. So yun po yun. Kaya may pakialam ang Diyos sa bawat pamunuan at sa bawat bansa. At hindi naman kontrolado po ng ating Diyos lahat ng mga kaganapan sa bawat bansa at pamunuan. Yung nangyayari sa atin at mangyayari sa halalan ay may kontrol ang ating dakilang Diyos. Sa aklat po ng Daniel 4:17, ito po ang sabi. Ito ang hatol ng mga bantay na anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maaari niyang gawing hari ang sino mang nais niya kahit na ang pinakaabang tao. So ang linaw na ang sabi doon, sakop ng kataas-taasang Diyos ang lahat ng buong daigdig, ang buong sandaigdigan. At sabi doon, pwede siyang magluklok, pwede siyang maglagay ng hari. Kung sino yung nais ng Diyos, pwede niyang ilagay. Kahit pa yung pinakaabang tao na hindi mo iniisip na maging hari, ay pwedeng iluklok ng ating Panginoon. Gayon din sa ating bansa, mga pamunuan, hindi man hari ang ating pagbobotohan ngayon, kundi senador at mga congressman, governor at mayor, mga councilor. Alam niyo po, nasa ilalim yan o sakop ng kataas-taasang Diyos. Sino man yung mga kandidatong nariyan, huwag niyo sabihin mahirap na tao. Pag gusto siyang iluklok ng Diyos, magaganap ang kanyang nais. Sa aklat ng Daniel 2:21, kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at kaalaman sa makakaalam ng unawa. So yun po ang ating Diyos. Siya ang pwedeng mag-alis sa posisyon bilang presidente, bilang hari, bilang mayor, bilang senador, at siya rin ang pwedeng maglagay ng mga pamunuang ito. Tanging sa Diyos malalaman ang kandidatong nais niyang mamuno sa ating bansa. Kailangan lang nating makiisa, makigawa sa gusto ng Diyos. Ipahayag niya kung sino ang kanyang nais o pinipili at yun ay makakamit natin. Malalaman natin kung ano yung nais o sino yung gusto ng Diyos na ating iboto, isulat sa balota kung tayo ay mananalangin, sapagkat tunay nga po ang Diyos ang nakababati ng tama at mainam para sa ating bansa. Sa unang Samuel 9:16, ito po ay ang paraan ng pagpili po ng ating Diyos. Ito po ay pinili niya po si Saul bilang maging hari ng Israelita. Sabi po niya dito, bukas sa ganitong oras ay susuguin ko sa iyo ang isang lalaki na mula sa lupain ng Benjamin at iyong papahiran siya ng langis. Sa talatang 17, at nang makita ni Samuel si Saul ay sinabi ng Panginoon sa kanya, narito ang lalaki na aking sinalita sa iyo.
ito nga ang magkakaroon ng kapangyarihan sa aking bayan. So makita po natin dito, di ba? Na si Samuel na isang propeta ay pinagpahayagan ng Panginoon kung sino yung iluluklok niyang hari. Kaya si Samuel ang magpapahid, papahiran niya ng langis kung sino ang gusto ng Panginoon. Ang sabi po doon ay sinalita ni Yahweh. Sabi po, narito ang lalaki na aking sinalita sa iyo. So, nasabi ng Diyos kay Samuel kung sino ang kanyang pinipili bilang hari. At narito pa po ang isa na patungkol sa pagpili ng ating Diyos na sinalita rin naman niya kay Samuel. Ito po ay sa unang Samuel 16. Ang babasahin ko ay talatang 1, 3 at 12. Ito po kasi ay ang pagpili ng hari kapalit ni Haring Saul. At ang pinipili po dito ay si David. Ito po ang sabi niya, sa talatang 1, punuin mo ng langis ang iyong sungay at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isay na Bethlehemita, sapagkat ako'y naglaan sa kanyang mga anak ng isang hari. So dito po, mapansin natin, may nakalaan na ang Diyos pamalit kay Haring Saul sapagkat si Haring Saul ay sumuway sa kalooban ng Diyos. So, papalitan na siya. Ang sabi doon, pumunta ka doon sa Bethlehemita. So, itinuturo muli ng Diyos kay Samuel yung lugar na kanyang pupuntahan para doon ay humirang ng hari. At sa talatang 3, habi doon, tawagin mo si Isay sa paghahain at aking ituturo sa iyo kung ano ang iyong gagawin. At iyong papahiran sa akin, yaong sa iyo'y aking sasabihin. 12, at siya'y nagsugo at sinundo siya roon. Siya nga'y may mapulang pisngi, may magandang bikas at mabuting anyo. Sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis sapagkat ito nga. Si Haring Samuel po ay inutusan na magpapahid ng langis sa sa ipapalit na hari. Alam niyo po, yung anak ni Isay ay madami. No, doon makita niya yung isa, akala niya yun na yung pinili ng Diyos. Subalit doon sa mga kasama sa bahay, wala ni isa doon na pinili ang Diyos. Kung kaya't nagtanong doon si Isay, kinukwento ko na lang po. Si Isay yung po ay si Jesse. Ayan. Sabi po doon ay, meron ka pa bang ibang anak? At sinabi, meron pa, may isa pa, yung aking bunso. Ay, tawagin mo, sabi doon, ay nag-aalaga ng tupa. Kaya sabi, ipasundo mo. Kaya dito sa talatang binasa ko sa 12 ay sinundo itong si David. At nung makita ng Panginoon si David, ang sinabi niya kay Samuel, pahiran mo siya ng langis sapagkat siya nga ang aking pinili. At sa talatang 13 nung magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. So makita po natin na naipahayag ng Diyos kay Samuel yung mga pinipili niyang hari. Naunawaan po. So, kung tayo ay mananalangin, pwedeng sabihin sa atin ng Diyos kung sino yung gusto niyang maluklok, kung sino ang gusto niyang maging hari. Actually, si Isay o si Samuel ay may nakursunadahan pa, di ba?
Yung unang pinakita sa kanya na anak ni Jesse, sabi doon ito siguro yung pinili ng Diyos. Subalit, hindi iyon. Hindi iyon yung pinili. At sinabi ng Diyos, yung anak na si David, yun yung pinili. Yung sa talatang 12, siya ang aking pinili. Tumindig ka at pahiran mo siya ng langis. Mga kapatid, binabasa ko po ito o inihayag ng Diyos ang talata upang maipakita sa bawat isa sa atin na kung tayo ay boboto sa darating na botohan, hilingin mo sa Diyos kung sino yung nais niyang iboto mo. Kung sino ang nais niyang maluklok sa bawat pamunuan. Sa aklat ng Deuteronomio 17:15, maaari kayong maglagay ng hari, ngunit ang ilalagay ninyo ay iyong pinili ni Yahweh. So, nangyayari, nagaganap ang botohan, nakalaganap sa buong bansa natin, iba-ibang presinto. Alam niyo po, kung tayo ay mananalangin at sinabi sa atin ng Diyos kung sino yung iluluklok, sabi doon, ang ilalagay natin ay yung pinili ni Yahweh. Kaya napakahalaga na tayo ay nananalangin bago pa tayo bumoto. Bakit? Kasi kilala ng Diyos ang mga kandidato. Lahat ng tao ay kilala ng Panginoon. Pwede na sa harapan natin, pag na-attend tayo ng mga meeting, diba? Naglalatag ang mga kandidato ng kanilang plataforma at mga adhikain. Pinapakilala nila ang kanilang mga sarili kung ano ang kaya nilang gawin. Subalit, di pa rin natin alam ang kanilang pagkataong loob. Hindi natin sila lubos na kilala. Sa unang Samuel 16:6-7, ito po ang sabi. Nung nangyari na si Samuel ay naroon sa bahay nila Isay, di ba? At tinanong yung mga anak, ang unang ipinakita ni Isay o ni Jesse ay si Eliab. Ang sabi po, sa loob-loob ni Samuel, sabi, dumating na, siya'y tumingin kay Eliab at nagsabi, tunay na pinahiran ng Panginoon ay nasa harap niya. So, yung damdamin ni Isay ni Samuel, doon sa anak ni Isay, ang isip niya, eto na yung papahiran niya. Subalit, sabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So makita po natin dito na ang sabi doon, tayo tinitingnan natin panlabas, kaanyo-anyong tindig, o yung alam nating kakayanan, talino, pero ang sabi ng Diyos, hindi yan yung pinili ko. Dahil ang aking tinitingnan ay ang puso. Kaya nga, dapat nananalangin, sapagkat tanging ang Diyos lamang ang nakakasaliksik ng puso ng tao. Hindi siya nakabatay sa galing ng isang tao, hindi rin nakabatay sa matitipunong katawan ang ating Diyos. At hindi rin sa mga mayayaman para ipagkatiwala niya ang pamumuno. At hindi dun sa mga sikat o popular na mga tao. Puso ang tinitingnan ng ating Diyos at hindi natin kita yun. Hindi natin kayang bulat-latin ang laman ng kanilang puso. Hindi rin natin alam ang bukas. Wala tayong nalalaman. Pero ang Diyos, ngayon pa lang alam niya
yung mga darating pang mga araw. Sa unang Samuel 6:11 at sinabi ni Samuel kay Isay, narito ba ang iyong lahat na anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso at naririto siya'y nag-aalaga ng mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Isay, ipasundo mo siya sapagkat hindi tayo uupo hanggang sa siya'y di dumadating dito. So sa dami ng mga ipinakitang anak ni Jesse o ni Isay sa harapan ni Samuel, wala roon ang pinili ng Diyos. Yun pala, nag-aalaga ng tupa, ipinasundo at yun yung pinili ng Diyos. Imagine, ang pinili ng Diyos, nag-aalaga ng tupa. So, maaaring nasumpungan niya, no? Bakit yung nag-aalaga ng tupa ang pinili ng Diyos? Maaaring ang taong ito ay nasumpungan niyang katiwa-tiwala, no? Doon sa pag-aalaga ng tupa, nakitang mahusay siyang tagapag-alaga. Kaya naman, pinagtiwalaan siya. Isipin nyo, mula sa mag-aalaga ng mga tupa, ay pangangalagaan niya ang kaharian, ang bayan ng Diyos. Unawaan po ba natin yon? So, ibang klaseng pumili ang Diyos. Kasi talastas niya ang puso ng bawat tao. Wala tayong alam sa kaibuturan ng puso ng tao. Maitatago niya lahat ng kanyang mga pag-uugali. Maitatago po niya yan sa tao, ngunit hindi sa Diyos. Hindi natin tiyak kung paano ang ating gagawing pagpipili. At walang katiyakan ang ating mga pinipili. Alatsamba lang yan. Dahil sabi nga sa Kawikaan 14:12, may daan na tila matugid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Hindi natin alam kung tama ba ang pagpipili, kung tama ba yung lalandasin natin, kung tama ba yung yung gaganapin ng mga taong ito na akala natin ayon sa plataforma ay mainam. Sabi doon, may daang matuwid, akala mo ay mainam, subalit ang dulo pala ay kamatayan. Uulitin ko, kilala ng Diyos ang bawat nilikha. Ang mga kumakandidato sa ngayon, mula sa counselor hanggang sa senador, kilala lahat yan ng Diyos. Sabi ng awit, 139, 1-3, O Panginoon, iyong siniyasat ako at nakilala ako. Iyong nakilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Yun po ang dahilan. Kaya bakit tayo mananalangin bago bumoto? Dahil ihahayag sa atin ng Diyos kung sino ang may malinis na hangarin o sino yung katiwa-tiwalang mga kandidato. Kilala ng Diyos ang bawat kandidato. Ito pa ang sabi, Hebreo 4:13. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyang ating pagsusulitan. So sinususugan ko lang po yung ating unang talatang binasa na tunay nga na ang kaloobang pagkatao ng bawat tao alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Kaya manalangin po muna tayo bago tayo bumoto. Sa Kawikaan 3:5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manali sa iyong sariling kaunawaan. Kasi pwedeng
ay mas okay to kasi ganito ang ano. At subok na yung taong ito, itong kandidatong to, ito yung aking iboboto. Ang sabi po, paalaala, sa Diyos tayo magtiwala, huwag sa ating sariling kaunawaan. Dahil ang alam lang natin ay yung mga panlabas, hindi yung pagkataong loob. Hindi natin alam kung ano yung mga pag-iisip ng mga kandidato, kung ano ang gagawin nila after. Pero alam ng ating Diyos. Ang iboboto natin, mga kapatid, ay ang kalooban ng Diyos. Ang katwiran ng Diyos. Sa panahon ng halalan, hindi lang po tayo mga simpleng botante. Lalo na po ang mga anak ng Diyos o ang mga nakasumpong kay Kristo. Hindi lamang usapang politiko, kasama din sa ating halalang gaganapin ay ang espiritual na aspeto. Ang simbahan ay larawan at tinig ng Diyos sa mundong ito, sa ating bansa. Kaya nga, bukod sa pananalangin, para malaman mo kung sino ang iyong iboboto, magliwanag din tayo. Tayo ay mga tagapagdala ng mabuting impluwensya sa mundo. Bukod doon sa pananalangin, kailangan sa nalalapit na botohan, makita si Kristo sa ating buhay. Sa pananalita, sa pagkilos, nawa ay makita si Jesus sa ating lahat. Sabi sa Mateo 5:13-14, kayo ang asin ng lupa, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kailangan bilang asin, bilang ilaw, hindi na tayo makikipagdebate o makikipagtalo sino ang mahusay na kandidato, sino ang tama at karapat-dapat na kandidato. Hindi na para magtaas po tayo ng pangalan ng mga kandidato o mag-endorso ng mga kandidato. Hindi na rin para tayo ay manira ng ibang tao o ng kandidato o mahatulan natin ang mga kandidatong ito. At hindi para ang botohang ito ay maging sanhi ng pagkabahabahagi at pag-aawayan nating lahat. Huwag nating hayaan na sa darating na botohan ay magkahiwa-hiwalay tayo at magkagalit-galit na minsan kahit sa pamilya magkakaiba ang ibinoboto, di po ba? Na kung kaya't may kanya-kanya pang opinyon. Huwag natin pong hayaan, lalo na ikaw ay isang Kristiyano, kapatid, na maging sanhi pa tayo ng pagtatalo-talo o awayan. Tayo po ay ilaw at asin, makita si Kristo sa ating buhay, sa pananalita, sa pagkilos, at sa paraan ng ating pagboto. Ang totoo po niyan, mga kapatid, hindi naman talaga ang solusyon sa problema ng bansa, sa pagpapaunlad ng yaman ng bansa, sa pagsasaayos ng pamunuan at mga mamayaw ng bansa. Hindi po yan nakasalalay sa kandidato. Hindi po sila ang solusyon. Kaya nga po ang sabi sa Aklat ng Awit 146:3, huwag kayong magtiwala sa mga makapangyarihang tao o kanino man, dahil sila'y hindi makapagliligtas. Mga kapatid, kung tayo po ay mag-aaway-away dahil lang sa mga kung sino ang ihahalal, ang sabi po doon, di doon dapat ang ating pagtitiwala.
hindi nila tayo kayang iligtas. Pagkatapos ng botohan, ikaw din. Diba? Ikaw rin yung kakayod. Ikaw rin yung maghahanap buhay. Ikaw rin yung magke-care sa pamilya mo. Naunawaan niyo po ba? Pero, ang tamang solusyon, na kay Jesus. Na kay Jesus. Siya po ang tugon para sa maayos na pamunuan. Para sa mga matutuwid na mamamayan. Ngayon po sa tingin po natin ay hindi naman talaga karapat-dapat sis ang mga kandidato at hindi naman talaga ano ba tawag doon? Qualified ang mga kandidato. At saka wala naman talagang sukat piliin sa kanila, no? Wala namang pamimilian, no? Pero alam niyo, sabi ng Biblia, Kawikaan 21:1, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang mga batis, kumikiling saan man siya ibigin. Ibig sabihin, kapag ang Diyos po ay pumili, nagluklok sa pamunuan, ang sabi doon, sila'y nasa kamay ng Panginoon. Kayang pakialaman ng Diyos o kilusin ng Diyos ang bawat puso ng mga pamunuan upang maisakatuparan lamang yung nais niya sa ating bansa. Ang Diyos ang makagagawa ng mainam para sa pamahalaan, para sa bansa. Pero ikaw at ako ay dapat nakikiisa o nakikigawa sa nais ng Diyos. Kaya tayo mananalangin. Kaya tayo magliliwanag. Naunawaan po. Sabi ko nga kanina, hindi kandidato ang katugunan para makita nating maayos ang pamunuan, para makita nating maunlad, mayaman ang ating bansa. Sino po? Ulitin ko, si Jesus ang katugunan sa lahat ng ito. Siya ang hari ng mga hari, tagapagligtas at tagapagtanggol. Siya ang dakilang pastol, pagmumulan ng ating mga pangangailangan, magdadala sa mga lugar o landas kung saan tayo ay pagpapalain. Siya ang kapayapaan na magpapairal ng mahusay at maayos na bansa na sabi nga'y bansang mapayapa. Kay Jesus. Kay Jesus nakasalalay ang lahat. Kaya sa botohang darating, manalangin ka bago ka bumoto. Tanong mo sa Diyos kung sino ang gusto niya na iyong iboto. Sa aklat ng Isayas 9:6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang binigyan diin ko po dito ay sabi, yung batang lalaki na ipinanganak, yung ibinigay na anak na lalaki, ang sabi po doon, nakaatang sa kanyang balikat ang pamamahala. Maliwanag na si Jesus ang pamahalaan. Sakop ng Panginoong Jesus lahat ng pamunuan sa mundong ito, sapagkat siya ang hari ng mga hari. Amen? Sa darating na halalan, mga minamahal, gaya rin naman ng nalaman natin
Di ba? Doon sa panalangin na itinuro po sa atin ng Panginoong Jesus. Sa aklat po ng Mateo, sabi po doon, "Let your kingdom come on earth as it is in heaven." Yun po yung ating kalakip din na panalangin. Panginoon, maghari ka dito sa lupa gaya ng nasa langit. Pagharian mo ang botohang darating. Pagharian mo ang mga namiminuno na mahahalal sa taong ito. Paalala muli, sabi sa Deuteronomy 17:15, ang iyong iboboto, ang ilalagay ninyo ay iyong pinili ni Yahweh. Hindi ang pinili mo, hindi yung kursunada mo, ang pinili ni Yahweh. Amen? Amen. Yun lang po, at nawa po ay naliwanagan yung ating mga isip patungkol sa gagawin nating pagboto sa darating po na May 12 po ba yun? Opo, May 12. Bago lumabas, bago bumoto, manalangin at hingin ang payo ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa aralin na amin pong natunghayan. Nagpapaunawa kung paano po kami pipili ng aming iboboto. Sa katotohanan, hindi kami ang pipili. Ang iboboto namin ay yung pinipili mo. Lord, turuan at tulungan mo po ang bawat mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ang mga Kristiyano, yung nasa katawan ni Kristo, na bumoto sang-ayon sa nais mo, hindi sang-ayon sa kanilang sariling pangungursunada. Salamat po, Panginoon, maipasakop po naming lahat sa iyo ang gagawin po naming pagboto. Ikaw ang masunod, hindi ang aming kalooban. Nakikilala mo ang lahat ng mga kandidato, hindi nalilingid sa iyo. Salamat po, Panginoon, at ipapahayag mo sa iba, lalo na po yung mag-a-apply nitong aralin na to, na mananalangin sila at hihilingin sa iyo kung sino ang iboboto, at dalangin ko, Ama, patuloy kang magpakahayag, marinig nila ang iyong tinig upang yun po ang maisulat sa balota. Salamat po ng marami, aming Panginoon. Pagpalain mo ang bawat puso po namin na kami ay handang magpatuwid, magpaturo dun sa mga nais mo, Panginoon. Salamat, aming Diyos. Ikaw ang Diyos na masunod, hindi ang aming kalooban. At Ama, patuloy turuan mo kaming maging liwanag, maging asin ng sanlibutan ito. Sino mang aming nakakausap, hindi po kami makikipagtalo. Ibabahagi po namin na dapat lang ipanalangin at hingin sa Diyos kung sino ang iboboto. Yun lang po. Yun lang po yung aming isi-share. Lord, salamat. At nawa po ay patuloy kilusin mo ang bawat mamamayang Pilipino upang sila po ay bumoto. Lakip na rin ang paggalang sa iyong kalooban, sa iyong katwiran, sa iyong katarungan. Salamat po, aming Ama. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas, Lord, ngayon pa lang inaangking ko ang mapayapang botohan na magaganap. Bawat presinto, bawat lugar, Panginoon, na kung saan gaganapin ang pagboto, dalangin ko, Panginoon, mamagitan ang iyong presensya, Panginoon, ang banal na Espiritu. At dumuon, Panginoon, lagi, Panginoon, na iyong presensya upang tunay nga magkaroon ng mapayapang pagboto. Tulungan mo ang bawat mga nasa presintong mga guro, Ama. Napakainit po ng panahon. Ikaw po, O Diyos, ang magpaginhawa sa kanilang pakiramdam, sa pag-aasikaso po nila sa mga
balota na susulatan ng mga mamamayan, ng mga botante. Lord, salamat po. Pakaingatan mo po sila. Mga watcher, Panginoon, salamat. Maging mabuti at mahusay silang tagapagbantay. Alisin mo po anumang mga negatibong kaisipan sa kanila, mga masamang layunin ay maalis sa kanilang puso at isipan. At tunay ngang ang botohan ay maging patas, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Naghahanap kami ng katarungan. Simulan po namin sa oras na yon ng pagbobotohan, maging katarungan ang bawat pagkilos po namin. Maraming po salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na patuloy magbigay tagumpay, maluklok yung nais mo. Kung sino yung nais mong maluklok, ang siya po talagang mahalal. At dalangin ko po, Panginoon, kasihan ng iyong kapangyarihan kung paano nung pahiran si David ng langis, Panginoon. Ang sabi puro na yung Espiritu ay nagmanifest kay David. Lord, ganun din po ang mangyari dun sa mga ihahalal mo, Panginoon, na sila ay mapuspos na espiritu upang maging control sila sa kanilang paggawa, maging control sila ng Espiritu Santo. Salamat po, Panginoon. Salamat lahat ng nakikinig ngayon. Salamat niliwanagan mo ang aming puso, aming isipan, at gawin po naming batayan ang prinsipyo ng iyong kaharian sa gagawin po naming pagboto. Anuman ang kahilingan ng aking mga kapatid na nakikinig sa gabing ito, Ama, salamat. Ikaw ang kumatagpo sa bawat kanilang dalangin. Salamat po, bigyan mo po kami ng mapayapa, mahimbing na pagtulog. Yamang kami nakapakinig ng salita ng Diyos, baunin namin to, mabulay-bulay namin na ito sa aming buhay at sa aming paghiga. Salamat sa iyo po ang papuri, parangal, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang napakagandang gabi sa inyong lahat. Shalom everyone. I love you po.